So yan guys, nakita nyo naman kung ano yung ginawa natin. Summary na yun, hindi ko na i-detalya dahil umuulan saka malamig. Kaya tignan natin yung ating truck bago tayo magpaandar. Tayo, napakalaki rin ng tingin dito guys, napakalaki rin ng parkingan dito. Yan, ayun yung service. Yan. Good morning mga ka-RGB. So ngayon ay araw ng Linggo. At napakasama ng panahon guys, mula kahapon ngayon meron na ako i-share sa inyong kaunting video about dito sa ating pag-travel, no? Dito tayo ngayon sa London, Ohio. Dito tayo sa London, Ohio guys. So alam nyo ba kung ano nangyari kagabi? Merong nangyari sa atin kagabi. I mean, hindi aksidente, pero tayo po ay naputukan ng hose kagabi doon sa may parteng I-74, no? Eastbound, papunta tayo dito. So hindi ko lang nakuhanan ng video kasi nasa highway ako, nasa highway as in nasa interstate ako, interstate 70 eastbound. At lakas ng ulan, grabe, ang lakas ng ulan as in. Talagang parang kumbaga sa yung parang normal sa aming mga driver na yung sanay na kami sa ganyan, parang binubuhusan ng tubig kasi pasalungat ako doon sa hangin kahapon. And then siyempre sarado lahat ang ating bintana guys. Naramdaman ko yung aking truck na parang pumugak siya. So pero parang may naramdaman akong yung parang nag-trailer brake, umovertake ako, nasa kaliwa ako guys. Inovertakean ko yung CRST kagabi. Kasi alam niya naman yan, yung mga ka-trackers natin, yung mga CRST, mga nakalock ang nakalock ang speed nila sa 65. Pero syempre yung weather condition natin kagabi, mahangin and then malakas yung ulan. So siguro yung sa mga baguhang driver medyo iilang. So instead of 60, so siguro mga 55 siya kagabi. So nag-overtake ako guys. And then pag overtake ko, pagdating sa tulay medyo syempre alam niyo naman, hindi naman na pantay yung mga tulay ko minsan. Medyo nag-sisos siyang ganyan. Paglagpas ko ng tulay, parang naramdaman ko parang may trailer brake, pero yung hangin ko is still okay. Ngayon ang bilis, pumuslit po yung hose ng ating brake chambers, yung return, kasi dalawa yun, dalawa nakaganyan, sa taas sa kababa. So yung taas niya is in, yung baba niya is out, so return, release. And then yung nasa baba guys, talagang siguro bago tong trailer ko pa lang to, isang taon pa lang tong trailer na to, pero yung quality ng rubber, yung hose, pressurized hose na nilagay nila is hindi kagaya doon sa mga ibang nakikita ko. Siyempre alam naman natin pagdating sa ganyan, business is business, no? Buti ka mo at meron tayong hindi naman, yan ang sinasabi ko, napaka-importanteng bagay pagdating sa driver, lalo na sa kalagayan natin, no? Siyempre unang-una itawag ko doon sa ating boss, sa may-ari ng kumpanya, kasi company property tong trailer na gamit natin, sa kanila yan. So ano man ang mangyari, maliit or malaking bagay, syempre kailangan natin ipaalam sa kanya. Ngayon
Dahil nasa gitna ako, nakatapak yung aking driver side na gulong doon sa guhit ng highway. So unang-una, pag ganong emergency, kung tatawag tayo ng pulis, no? Tatawag sana tayo ng pulis. Para i-assist nila tayo doon sa likod. Kasi gabi, malakas ang ulan, madilim. Siyempre, sa madaling salita, delikado. So dito sa US, kailangan pag may ganyang mga emergency, tumawag ka ng police para mag-stay sila sa likod mo. Kasi hindi sapat ang early warning device or yung triangle, reflectorized triangle na tinatawag. Maraming maraming termino dyan ng mga driver. Hindi sapat yun, sasagasaan lang yun. Dito sa US, medyo mga tuso rin yung mga driver, lalo na pag alanganin. Siyempre highway yun, sasagasaan yun. Ngayon pag may police, medyo ilang sila. Pag may police sa likod mo, kabisado naman natin yung mga driver, kapwa driver natin dito sa US. Yun nga, nung tinignan ko, nung bumaba ako, nag-hazard ako. Hindi ako naglagay ng four-way para titignan ko muna, i-check ko muna, kasi napaka-importanteng baon natin yung may idea tayo, alam natin may tools tayo. Anong silbi ng mga tools natin? Dami, diba? Kaya lang, ako'y tinatamad nga pagdating sa mga ganyang kalikot dahil marumi. So sa madaling salita, bumaba ako, nag-hazard ako, tinignan ko kung anong nangyari from glad hand to binaybay ko yan. And then pagdating ko doon sa huli, sa may first axle, yun nga, may narinig akong sumisingaw na hangin doon. Nag-lock na lahat yung preno natin. Wala na, naubos na yung hangin. Buti na itabi ko. Kung sumisingaw, so dala ko yung aking flashlight. Ayan, nakita ko nga yung hose ay bumigay. Mamaya papakita ko sa inyo. At ang ginawan ko ng remedy. And then syempre, kahit ginawan mo ng remedy yun, kahit napiga mo or na in-squeeze ko yung yung hose, and then nilagyan ko siya ng lock para hindi bumuka, nasolve ko yun. Pero ang problema, yung brake chambers natin, yung isang brake chambers natin is nakalock yung preno. Ngayon, wala kang idea or hindi mo alam ang gagawin mo doon, ipapakita ko mamaya. Dahil andito tayo sa TA, hindi ko alam kung bukas sila or hindi. And then kita nyo guys yung sitwasyon. Sinundan ako ng ulan. Pagdating ko dito kagabi, dry. Nung matulog ako, actually hindi, hating gabi, alas 12, dry. So oras na natin dito ngayon ay alas 9 na. Kagigising ko lang, okay lang naman yung ating tulog, 8 hours. But pagdating ko nga dito, dry nga. So ayun, ito ang napaka-importanteng bagay. Kasi sinubukan ko rin tawag doon sa TA kagabi. So ang TA ay labs na pinakamalapit sa atin kagabi is 92 miles. Yun lang yung open. Alam nyo naman, Sabado kagabi, siyempre papahinga rin yung mga ibang Sabado kagabi. So yun lang, nag-iisang TA. Ngayon ang ginawan ko ng remedy, inunlock ko yung brake chambers natin. At ayun, tumakbo tayo ng normal. Pero disable yung isang disable yung isang gulong natin. Hindi gumagana ang preno. Yung tatlong gulong lang, yung gumagana kagabi doon sa ating trailer. Pero okay lang yun, walang problema doon. Dahil may mga engine brake naman tayo, may mga naman tayong katulungan, at saka hindi naman tayo ganong kabigatan. Magaan lang yung karga ko guys.
dito lang sa unahan ang mabigat. It is good naman yan sa winter. Kaya kita nyo, papasilip ko sa inyo kung ano yung ginawa ko kagabi. At ayan nga guys, kita nyo yung ating hangin, oh. Ayan, hindi siya yung ganun kasama. May singaw, hindi 100% yun kasi pressurized yan eh. Napakalakas niya. Alam nyo ba, 128 PSI. Ayan, pound per inches. Hindi naman siya nagbawas ng hangin. Tignan natin, silipin natin. Ito ang ayaw ko, kaya ako tinatamad maggagawa guys, kasi ayan, nasa tamang ano naman tayo, tamang guhit, tamang lugar, tamang pwesto. Ayan guys, puntahan natin, kunin natin yung ating gloves na isa. Ayan si Pedring, good morning. Nandito tayo sa reserve, pero wala naman masyadong sakyan kagabi. Ayan, so far okay naman Pedring. Ayan, bago tong trailer natin guys, 1 taon pa lang ito. Ipapasilip ko lang sa inyo yung nangyari sa atin kagabi. Ako na sana yung gagawa, kaso dito naman na tayo, narating na tayo dito sa TA. Ayan guys, yan, sumabog yan. Ito talagang ban tayo. Ay talagang na ano, kahit meron pa siyang suporta na ano na clamp, talagang bumigay pa rin. Hindi ko alam kung nabali ito or what. Ngayon ito, sa mga kapwa ko driver na hindi nakakaalam kung anong purpose nito, ito po ay isang uri ng isang uri ng or isang tools na gamit dito sa brake chambers, na ito po ay nakatornilyo dyan sa ibabaw. Actually dito ko kinuha, ayan yung nakatornilyo dito sa ibabaw. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, alam ko marami naman driver na alam ito pagdating sa mga pan, kasi ito na yung inaano nila, air brake. Dito na pag-aaralan yung air brake endorsement. Kaya sa mga class 1 na license holder dyan dito sa USA and Canada, dumadaan ka sa evaluation or sa training about sa air brake endorsement, at ito po ay itinuturo sa atin doon sa pagkuha ng air brake endorsement kung ano ang silbi ng samba. Ayun o, yung nandun kasi sa kabila guys. So alam niyo naman, tamad tayong magsisilip, pero tignan natin ito para ma-unlock, ayun o, para ma-unlock yung push rod, para hindi siya naka-preno, hindi siya nakatukod, at hindi uusok ang ating hindi masusunog ang ating brake lining. Yan. So, ito, kailangan mo ito. Ngayon, ilak mo doon sa loob, merong doon, gatla doon. Ito kasi yung T. Ito yung letter T na nakalagay dito. Ayan, yan, nakatornilyo dito. Lahat ng brake chambers natin ay merong ganyan. Kita nyo yun nandun sa kabila. Para ito yung gamit. Yung tornilyo niya at saka yung flat washer niya, ayan, para hindi po, kasi mas malaki yung butas dito kaysa yung nut niya. Kaya may flat washer para yan ang magsisilbing lock, para hindi lumusot. Useless yan kung yung nut lang ang ilalagay natin.
ito ay hihigpitan mo naman ito para iyon ay mag-a-unlock. Yan, hindi na natin summary na yung ginagawa natin kasi wala naman tayong time na mag-demo kasi nga umuulan, ay no. Umuulan. So, ito yung nangyari sa akin kagabi. Ayan. Siyempre pagdating sa mga hangin ganito, mahirap kalaban yan. Hindi tatakbo ang ating truck pag may mga singaw or mawalan tayo ng hangin sa tangke. Kaya ito guys, nangyari. Ngayon, ito pala ipupunta doon sa likod. Hindi, wala naman na siguro makasasabi sa atin yung kumpanya kasi yung singil sa atin kagabi is sa labor pa lang. Yan lang ang papalitan is 700 na. Pera pa yung travel time nila. Yung 90 miles, 2 oras na yun. Ayan po ang nangyari sa atin. Ito, papakita ko, papasilip ko sa inyo. Ayan. Dito sa kabila. Dito tayo sa likod. Papakita natin yung tornilyo na sinasabi ko. Ayan to po. Ayan. Ayan. Itong tornilyo na yan. Ito ay yan po ang gamit nito. Itong tornilyo na ito. Pag tinanggal nyo yan, huhugutin nyo nandun sa loob. Dito sa kabila, nasa baba siya. Ito, mas maganda dito sa kabila. Ito, itong tornilyo na ito tatanggalin, and then yung dito sa tape yan sa kabila, huhugutin yan, and then ipapasok doon sa butas para hihigpitan. Ito po yung ating hose na papunta doon sa harap po. Ayan, ito. Madali lang gawin guys, madali lang tanggalin, pero andito na tayo. Hayaan mo na. Wala naman sasabi sa atin yung kumpanya dahil nakatipid na siya. Nakatipid na at saka at the same time hindi tayo naabala. Kailangan matuto tayong basic wag major. So yan guys, nakita nyo naman kung ano yung ginawa natin. Summary na yun, hindi ko na i-detalya dahil umuulan at saka malamig. Kaya tignan natin yung ating truck. Bago tayo magpaandar. Tayo, napakalaki rin ng PA dito guys. Napakalaki rin ng parkingan dito. Ayan. Ayun yung service. Ayan. So, ayan. Pagkatapos natin mag-check in guys, tinawagan nila tayo after 3 hours. At pinapupunta tayo sa Bay 4. At ang exit ang entrance daw ay sa likod, Bay 4. So doon tayo pupunta sa Bay 4 guys. Ayan. Bay 4. At doon tayo sa likod guys. Tara let's para palitan na yung ating hose. Tayo sa TA, pasok tayo dito, yan sa Bay 4 on the back. Ito po ang mag-sweetheart ay galing po sa paliguan.
pala yung Stevens Transport. Ayan po. Stevens Transport from Texas. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Texas, lalong-lalo po sa ating founder, Super Filipino Truckers North America Chapter, founder Roland Rasalan. Ayan guys, medyo dahan-dahan lang ang ating pagpasok dahil kailangan hindi gumalaw ang ating logbook. Dahil ngayon ay linggo, magre-reset na ako. Meron na lang tayong 25 miles away from our delivery destination. And yan nga guys, kagabi dapat nakadiretso na ako doon, pero pinili kong mag-parking na dito para makapag-reset na tayo kasi may pick up na kaagad tayo bukas. Layo ko na pala. Binuksan na. So menyas na siya guys. Tuturo lang natin yung ginawa natin, yung ano natin para baba tayo. We're going to bababa and surrender the toolbox, ang susi kasi ire-red tag nila yan. So on the right one, on the right first axle, on the right first axle, passenger side, yeah, first axle. Do you need the key? Okay guys, so this is what I'm doing. I do just last night a remedy. Yeah, that one. The hose is all right, and I adjust that one, so I run until here. So you need a hose, yeah, or you need the end of it. Yeah. Oh, okay. Ow. All right. Yeah. I don't know if like the thread is broken. I don't know if we need to change the fitting. Anyway, this is the key, bro. What? This is the key. This is my key. You need the key, right? Yeah. Wait, is that your key? Yeah. Hold on to it. Okay. Akala niya is yung kwan. So ito. Iling-iling naman siya. Bakit? Iba yata yung ano. Pagkaintindi niya, nag-check-in ako kanina. Ginagawa niya, nilalagyan na ng sabon dito sa gulong. Sabi ko, wala dito. Brake chambers.
So eto guys, yung natanggal niya na. At talagang kailangan palitan. Kailangan palitan. Yan, kasi yung kanya kailangan guys. Hindi kami sa lakas ng pressure bumigay yung hose. Ewan ko kung meron sila nito. Linggo pa naman.